higanteng warship ng Navy ng China at dalawa pang Chinese vessel na mataan sa Sulu Sea na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Mula Mindoro, naglayag pabasilan ang tatlong Chinese ships. Habang palapit ng Mindanao, sinalubong sila ng Philippine Navy Nomad Reconnaissance Plane, pati ng BRP Andres Bonifacio at BRP Apolinario Mabini mula sa AFP Western Mindanao Command. Hindi naman tinantanan ng BRP Cabra ang vessels 3301 at 3104 ng China Coast Guard hanggang makalabas sila ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa gitna ng patuloy na pag-ikot at paglapit ng mga barko ng China sa kalupaan ng Pilipinas, Pilipinas at Amerika, nagsagawa ng air exercise sa West Philippine Sea kabilang sa Bajo de Masinloc. Sabi ng China Southern Theater Air Force, sinasadyang pagsira sa kapayapaan at katatagan ng South China Sea ang ginawang joint patrol ng Pilipinas kasama ang isang external country. Bagong hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Isagani Neres, nanumpa na sa harap ni Pangulong Marcos. Unang pagdinig kontra fake news ng Tri-Committee ng Kamara, gumulong na. Layunin nitong tutukan na matagal na raw problema ng pagkalat ng pekeng impormasyon online. Pero sa 41 vlogger na inimbitahan sa pagdinig, 3 lang ang sumipot. Pinagpapaliwanag sila. Nagsabi naman ng ilang vlogger na nasa ibang bansa sila, habang ang ibang di sumipot sa Korte Suprema dumulog para harangin ang pagpapadalo sa kanila sa pagdinig na anilay hindi in aid of legislation, kundi pagpapahiya raw sa kanila at paglabag sa kanilang freedom of speech. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.